Anthony Taberna sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. Section 4. Yun. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San magsulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, March 18, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Shower rooms para sa mga siklista binuksan ng MMDA. Presyo ng mga pangunahing bilihin hindi raw magtataas sa loob ng 1 hanggang 2 buwan ayon sa DTI. Taas sa pasahe sa jeep, bus, airport, taxi sa TNVS. Epektibo na bukas. Emergency Power Bill target maratapigahan bago ang session break sa Biyernes. Preliminary hearing ng impeachment proceedings laban kay VP Sara sisimula na ng House Justice Committee ngayon. At 8 minor de edad napigilan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa planong mass shooting sa isang paaralan matapos ma-impluwensyahan online. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Opisyal lang binuksan ng MMDA ang kanilang shower facilities para sa mga siklista. Ang bike to work end of trip facilities ay matatagpuan sa Motorcycle Riding Academy sa Pasig City. Galing. Ayun pala yun. Ano? Sino yung maliligo na yan? Sino yan? Sino yan ha? Maputi buhok eh. Ayan ha, may female. Ano yung nakasulat doon sa isa? Female shower room. May parang all gender yung isa eh. Oo nga, parang May LGBT siguro. Pwedeng kahit na ano. Oo. Sino yung nag-aayos ng mga... Parang si General Nick Torre yan. Si General Nick Torre nga yan. Siklista yan eh. Oo nga. Pinangunahan ni MMDA Chairman Attorney Don Artes. Yan. Kasama si MMDA General Manager Nicolas Torre III ang pagpapasinaya sa pasilidad na layong isulong ang active transport and sustainable mobility sa Metro Manila. Ang pasilidad na ito ay may 4 na shower rooms, isa para sa kalalakihan, isa para sa kababaihan, at 2 para sa all-gender rooms. Yun nga. Ayun, kaya pala. Bukas ang mga shower room 24 oras. Aba. At kailangan lang na magpa-register sa mga nakatalagang bantay bago magamit. Bukod sa shower room, mayroon ding secured bike racks at mga lugar para sa pagpapalit ng damit bilang dagdag suporta sa mga nagbibisikleta papasok sa kanilang trabaho. Susunod yan, labahan na. May libreng laba din ang Pride washing machine detergent. Yun! Ganun sana. Susunod yan. Alas 6:08 na ng umaga. Na imbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na.
walang magiging pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong buwan. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque. Promise ba yan? Promise ba to? Promise. Nagbigay ng commitment ang mga manufacturer ng delatang sardinas. Ayan. Tinapay. Uy, wala kaming pangako Secretary, magandang morning. Tinapay, bottled water, sabon, condiments, processed meat at kandila. Ayun. Na hindi nila itataas ang presyo ng kanilang produkto sa susunod na 30 araw. Nangako rin anya ang mga kumpanya ng instant noodles, canned goods, Ayan. at iba pang processed food items na walang magiging paggalaw sa halaga ng kanilang produkto sa loob ng 60 araw o 2 buwan. 2 buwan. Sinabi ni Roque, resulta ito ng kanyang pakikipag-ugnayan sa mga manufacturing company upang mapanatili Ano raw? upang mapanatili Ang alin? patas at makatwiran na presyo. Ayun. Habang kinikilala ang hamon, pan-December to Oo nga. Habang kinikilala ang hamon, hamon. ang hamon Oo. na kinakaharap ng mga producer at mga mamimili. Ayun. Hari nawa. Hari Ano? nawa. Sana nga ganyan. Mangyari yan. Iba kasi yung announcement lang, iba yung mangyayari sa babae. Kailangan dyan monitoring. Yun. Kailangan dyan. Alas 6:10 ng umaga. Buenos dias con todos, mga Chabacano. Gising na ba kayo? Simula bukas, tataas na ang pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Matapos aprobahan ng Department of Transportation at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang dahil sa pagtaas sa presyo ng petrolyo. Batay sa anunsyo, 14 pesos na ang minimum fare sa traditional jeepney mula sa kasalukuyang 13 pesos. Ayun, so merong pisong dagdag. Habang magiging 17 pesos naman mula sa kasalukuyang 15 pesos ang pasahe sa modern jeepney. Teka muna, mas mahal pala sa modern jeepney, ano? Aircon. Ang modern jeepney ay aircon. Tapos, ano ba ito? EV na? Hindi, not necessarily. Not necessarily EV. Merong may EV, diesel. merong hindi. Pero dapat doon sa EV, no price increase. Bakit? Wala naman diesel yan. Wala naman gasolina . Tumaas ang presyong kuryente. Wala pa. Hindi pa nagtataas si Manong Joe. Manong Joe, magkano ba itinaas mo? Kung magkano itaas nila, centavos lang yun. Walang ganon. Karamihan sa Egypt ay minibus. Ayun. Pero anong kanyan, Jeric? Diesel nga, diesel. Malamang diesel. Malamang diesel, ano? Kasi yung, diesel nga. Pero ano ba ibig sabihin ng Egypt? Kapag Egypt, electric, di ba? Kaya nga, Kaya nga, pagka yun, electric. bakit? Baka yung modern yung sinasabi. Ayun, modern. Modern jeepney. Yung modern jeepney kasi ay, kanyang kumbatsero, ay aircon. Aircon. Mas mahaba. Parang minibus. Parang minibus Parang na nga. minibus na biyahe ng Naik. Oo. Naalala yung biyahe ng tama, Naik noong araw. So, hindi yan yung mga e-jeepney na tinatawag. Hindi, parang hindi nga ganun. Merong mga modern jeep na e-jeep. Ayun, walang increase doon dapat. Ito naman kasi ay sa Egypt. Para naman sa ordinary city bus, itataas na sa 15 pesos ang base fare mula sa dating 13 pesos, habang sa air-conditioned bus ay itataas sa 18 pesos na ang minimum mula sa dating 15 pesos. Para naman sa mga airport taxi, itataas ng 40 pesos sa kanilang base fare, habang ang transport Magkano network... kaya yung dati dyan? Oo nga, yung sa airport taxi. Samantalang yung TNVS, ito yung mga Grab. Yung Joyride. Ang Joyride, meron na rin silang kotse, no? Meron. Magtataas daw ng 20 pesos sa base fare. Malaki rin pala, ano? Sa panig naman Teka, yung una kong batsero, yung airport taxi ay 40 pesos. Itataas ng, sabi rito. So additional 40. Additional 40. Kaya malaki ang increase dito. Sa yun siguro yung parang yung parang flag down rate. Idadagdag doon, ano? Kung dati 20, magiging 60 na. So ang TNVS pala, ang Grab ay magtataas na rin. Kasama rin kaya dito ang ang mga motorsiklo.
yung angkas, yung motorcycle taxi Oo, na tinatawag. Na hanggang ngayon ay practice pa din. Practice pa rin. Mamaya nga ilinawin natin yan. Ano. Sa panig naman ng point to point. Ano? Ano yun rin? Bakit may mga baboy? Ba't napunta sa baboy? Point to point bus, point to point, oo. magkakaroon daw ng 15% increase sa base fare sa mga pamasahing umiiral sa bawat ruta. Inaasahang ilalabas sa susunod na linggo ang desisyon para sa pamasahe naman ng UV Express motorcycle Ayun. taxis at regular taxis. Engineer Tony Nanggel, 2 minuto na makalipas ang 6:12 ng umaga. Napilit na. 6:14 na po ng umaga. Umaaray na rin ang malaking samahan ng trucker sa bansa dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo, lalo na diesel. Aha. Sa katunayan, inanunsyo po ng Confederation of Truckers Association of the Philippines ang pagtaas ng halaga ng kanilang serbisyo. Ayon sa grupo, eto na, 30% Ayan. increase 30%. ang ipapataw para sa logistics cost o gastos sa kanilang operasyon. Ipinahayag ng organisasyon na kailangan gawin ang hakbang upang maiwasan ang pagkaantala sa pagpasok at pagdating ng mga kargamento sa mga daungan. Nabahala din ang grupo sa posibilidad na mabawasan ang manpower o mga manggagawa sa truckers industry dahil sa epekto ng krisis sa langis. Susunod! Dito po! National emergency. Kailangan na bang ideklara? Aba, Dahil sa sitwasyon ngayon, dala ng Middle East crisis. Iyan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:15. DZRH na walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day. Friday! Yahoo! At pag laundry day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumitmantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:19 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Target ng Kongreso na maratipikahan ng panukalang batas na magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos upang suspindihin ang excise tax sa langis hanggang sa Biyernes bago ang session break. Yan ay makaraang lumusot na rin sa Senado ang kanilang bersyon ng emergency power bill sa botong 17 ang pumabor at wala namang tumutol at abstention. Ayon kay Senate President Tito Soto, ang kailangan na lang ay makipag-ugnayan agad si Ways and Means Chairperson Senator Pia Cayetano sa kanyang counterpart sa Kamara na si Congressman Miro Kimbo. Ito ay para mapagkasunduan kung anong bersyon ng panukala ang pagtitibayin. Sa pagtaya ng Department of Finance, posibleng bumaba ng higit 11 pesos kada litro ng ang gasolina at 7 piso naman sa kada litro ng diesel kapag naipatupad ang hakbanging ito. Alas 6:20 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na! Sisimula na ngayong araw ng House Committee on Justice ang preliminary hearing ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Batangas Representative Jervy Luis Trocher ng komite, makabubuti na simula na ang mga paunang hakbang. Yan. Lalo't may 3 araw pang tira na nakalaan sa sagot o reply ng mga complainant.
Batay sa House Rules, aalamin ng komite ang sufficiency of grounds. Sa sandaling makumpleto na ang lahat ng pleadings bago pa simulan ang full hearings. Nagsumiti na rin sa komite ng manifestation Ng ano? Ng ano raw? manifestation of waiver to file a reply. Ulitin ko lang para buo. Nagsumiti na rin sa komite ng manifestation of waiver to file a reply ang complainant ng ikatlong impeachment matapos bigong maitanggi ni VP Sara ang aligasyon. Samantala, kasama sa pagpapasyahan kung magpapatuloy ba ang hearing ng komite kahit naka-congressional recess na ito. Inaprubahan na yata ng plenary kagabi yung motion na makapagtrabaho ang Committee on Justice Kahit naka-break. Ayun, tama na naman. kagabi. Ayos! Alas 6:22 ang ating oras. Maya pa ba kekongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Iginit ng Malacanang na hindi Ano daw? Hindi pa kinakailangang magdeklara si Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Emergency sa gitna ng krisis sa langis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito'y dahil hindi pa naman daw naharap ang bansa sa malalang sitwasyon na kailangan na ng naturang deklarasyon. Kasabay nito, tiniyak ni Castro na nananatiling manageable at kontrolado ng gobyerno ang sitwasyon sa pamamagitan ng patuloy na pagkikipag-ugnayan ng Department of Energy at mga oil companies. Ang pakiusap lamang po natin sa ngayon, dahil nasa sitwasyon tayong ganito, let us refrain from doing activities like fear-mongering. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan, samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control. In control of the situation. So wala pa po tayo sa ganung sitwasyon. Si Palace Press Officer Claire Castro. Achi, Mr. Jalamtang Lakyam Diapsa. 6:23 na ng umaga, napigilan ang 8 minor de edad na estudyante na magsagawa ng mass shooting sa isang paaralan sa Calabarzon noong Pebrero. Ito po ang ibinunyag ng Philippine National Police bilang babala sa mga magulang na i-monitor ang kanilang mga anak lalo na kung lulong sa online games. Kwento po ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG, noong nakalipas na buwan, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa kanilang foreign counterparts kaugnay ng planong pag-atake na nakatakda na noong Pebrero 16. Batay sa investigasyon, na impluwensyahan lang ang grupo na gumawa ng pag-atake sa pamamagitan ng online gaming activities. Ayon kay PNP ACG Chief General Wilson Asueta, agad natunto ng mga otoridad ang mga minor de edad na bata dahilan upang mabigo ang kanilang mga plano. Nauna rito noong January 13, nagbabala ang Foreign Cybercrime Authorities tungkol sa ilang Facebook users na nag-uusap ukol sa planong pag-atake gamit ang baril, improvised explosives device at maging fire extinguishers. Tindi niyang Yan yung mga gamit. Online na yan, ano? Ano daw, ini-impluwensyahan yung mga minor de edad para gumawa ng Mass shooting. mass shooting? Oo. Ganyan na katindi. Umabot kaya kumbachero. sa puntong talagang nakumbinsi yung mga bata? Maaari. Kasi Tindi ng mga nasa online talaga ngayon, ano? ewan ko kung narinig mo yung isang comprehensive report tungkol sa yung bang sinasadya, ang tawag nila kumbachero ay rage engagement. Rage. Rage galit, engagement. galit. Yung bang ginagalit yung mga tao Oo. para tumaas yung engagement, at pag mataas ang engagement, malaki kita. Oo. Malaki kita, kumbachero. Oo. Halimbawa, iba-ibang issue na magyera man yan, mapolitika. Halimbawa, galit kay Donald Trump Donald na Trump. siyang pinagmulan nitong gera, itong problemang ito sa buong mundo. Imaginein mo yung engagement Maraming na sasali malilika dyan. yan. Tapos, halimbawa, meron ngayong issue, di ba, yung
panawagan ni Donald Trump, nabanggit si Donald Trump, Oo. sa mga kaalyado na magpadala ng mga warships doon sa Strait of Hormuz. Oo. para mabuksan yon, para maalayang makadaan yung mga vapor. Oo. Hindi pumayag yung mga kaalyado mismo niya. Oo. Ang paniwala ng mga kaalyado niya, Mm. ikaw ang nag-umpisa niyan, dadamay mo kami dyan. Dadamay mo kami. Oo. Meron na nga daw yatang intelligence officer ba ng US na nag-resign Di ba? dahil hindi na niya Masikmura. yung ginagawa nila. So yung pong issue pa lang na yun, di mag-aaway. Siyempre, merong mga pro-Trump, Ayan, may anti-Trump, Ayan, bakbakan. Kita na naman yun. Kita Ayun, yun, rage, kumpatsero. rage bait daw ang tawag. Oo, oo. Rage bait. Actually, hindi rage bait, pare. Alam na yung rage bait, yun yung kwan yun eh. Yun yung mga maliliit na Video. video Oo. o kaya yung title. Ito, Ganun. usapan. Ito, rage engagement. Usapan. Kaya Conversation. talagang mag-aaway kayo. Dito sa Pilipinas, kumpatsero. Oo. Dati, kapag ka nasa gitna ka, meaning ikaw objective, okay ka. Butian niya yun na pinakikinggan yung kontra at pinakikinggan din yung pabor. Ngayon, hindi. Kapag nasa gitna ka, walang iya ka. Oo. Ikaw ang walang yan ngayon. Walang iya ka. Kailangan, meron ka daw kampihan. Posisyon. Oo. Oo, kaya kapag ka ikaw ay... Parang nasa gitna ka, wala kang paninindigan. parang ganun ang dating, kumbatsero. Kaya Kaya nga ang rage engagement doon, kapag ikaw ay halimbawa, ang labanan ngayon if you are pro Duterte, anti-Marcos ka dapat. Dapat ganun. Ganun. Pagka ikaw ay kumakampi sa gobyerno, dapat anti-Duterte ka. Hindi pwedeng nasa gitna ka lang. Hindi pwede, parang ganun na. Kaya ngayon yung So mga sapula saputi lang ito dapat. ganun kumbatsero, kaya nung Parang pala may hindi- nagmamanipulate pala may sa nagmamanipulate ating lang. kaisipan para magkaganon. Tapos kumbatsero. kumikita sila. ng matindi. Tingnan mo na yung mga natututunan. Magaling na yun. talaga. Kaya Katulad tama, itigil na yung mga, Facebook ba yan? Hindi lang Facebook, kumbatsero, iba-ibang klase ng platforms. At dito, lalong tulad nitong nainggan yung mga kabataan na tingnan yan. niyo po ito, kung natuloy po ito, Mga minor de edad yan. kung natuloy po yan, at anak po natin, ang pinagbabaril nitong mga batang ito, at sasabihin, hindi ko kasi namin alam na-influensya lang po kami. Yun na nga. Ganun po mangyayari. Sorry, pwede bang sorry na lang sa ganyan? mangyayari. Kaya dapat talaga, lalo na yung sa kabataan, apurahin ng Kongreso, ng gobyerno, yung tungkol dyan sa... Parang hindi naman nila pinaprioritize eh. Parang hindi ko na narinig. Parang wala naman Parang eh. may nag-file lang, tas wala na nangyari. Wala eh. ano? Yun ang problema dito sa bansa natin eh. Kung ano Mag-uunahan lang mag-file para lang mabalita na kanila daw yung bill na yun. Hindi ba? Yun ang masakit na katotohanan. Ay, nako buhay. Samantala, nagbabala ang PNP sa publiko laban naman sa ipinakakalat na AI. Ito pa, AI-generated videos na nagpapakita ng umano'y di ka nais-nais na pag-uugali ng mga pulis. Ayon sa PNP, ang mga ganitong AI content ay sadyang ginawa para dungisan ang hanay ng kapulisan at magpakalat ng mga maling impormasyon. Kaugnay nito, hinimok ng PNP ang publiko na maging maingat sa mga nakikita at nababasa online. Beripakahin muna ang mga impormasyon mula sa official sources bago mag-share ng post. Ginawa ng PNP ang pahayag kasunod ng lumutang na AI-generated video sa social media kung saan makikita ang tila pambabastos ng isang lalaking naka-police uniform sa isang fast food employee. Hindi ba talaga nangyari ito? Parang yun ang gustong sabihin ng PNP. ibig sabihin ng PNP na walang ganong pangyayari. Kung may ganong pangyayari ay pwede namang i-admit. Pero kung talagang... Disiplinahin yung kung merong ganon. Hindi naman pwedeng kung may nangyari, sabihin, hindi naman AI yan, AI. Hindi pwede. Hindi, kailangan itama. Pag may mali. Pag may pagkakamali at tanggap naman natin yung ganyan. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga barangay, mga taga-barangay Damayan, San Francisco del Monte, QC. Yan ang kailangan natin ngayon. Ang Damayan. tayo ay magdamayan. Magdamayan pag meron tayong kapitbahay. O kaya kasama sa barangay Na nangangailangan. Lalo kahit papaano may mga kababayan tayo na
may buffer eh. Oo. May buffer ba? Yung Yung bang bang- hindi agad iniinda. Yung mga nakapagsubi. Nakapagsubi. Yung talagang naging masinop sa kanilang kinikita mula pa. Di ba? Yan naman na itinuturo namin sa inyo dito sa 2x2 na kahit gaano kaliit ang iyong kita, Yes. dapat meron kang naisusubi. Importante yun. Hindi yung ngayon na may ubus-ubus biyaya, di ba? may kwan dyan, kumbatsero kailangan lang may disiplina kayo. Hindi mo kasi Disiplina. pwedeng sabihin, hindi ho kasi Hindi ho kasi. Dinagdagan mo na ng sweldo. Hindi, Tatanungin mo, hindi ho Hindi kasya. ho kasya. So habang padagdag ka ng padagdag, hindi kasya ng kasya. Walang kasya. Dati monthly ang sweldo, ginawa mo ng kinsenas katapusan, ginawa mo ng lingguhan, hindi pa rin hindi pa rin kasya. babalit pa rin. May ganun talaga, meron talaga. Saka talagang natural yata sa atin na hindi natin ina-acknowledge na umaayos na tayo kahit papano. Ayun, Pero isa pa yan. yun yung isa. Pero yung pinag-usapan natin kanina, yung bang fiscal management. Ayan, oo. Ang tawag doon, sa Fiscal mas malalim na management. usapan, fiscal management. Pero ang totoo nun, dapat marunong ka mag-budget. Pagbabudget lang. Pagbabudget lang sa bahay. Oo, Ayan, hindi kasi ang nangyayari po sa atin kapag kami nadagdag na revenue o kita sa pamilya, ano ba pwedeng mapagkagastusan? Ayun naghahanap Ang totoo nun, hindi mo naman kailangan, binibili mo. Yun, Lalo na kung ang ginagastusan natin ay bisyo. Ayun, ako, yung bisyo. Yung bisyo. Yung problema. Ito huwag kang magagalit pare ko kung may nakikinig yung mga ganito Tatamaan. Dati-rati, nagsisigarilyo ka. Sabi mo, tinigilan ko na yung sigarilyo. Vape na lang. Napamahal pa. Napamahal. Napamahal pa. Tapos, dati-rati. Inom. Yun yung pa isa. Yung mga inom-inom dyan. Kailangan kasi pamparelax eh. Alam mo naman, pag nagtrabaho tayo, kailangan nag-unwind. Nag-unwind. Kailan ka ba nag-unwind? Gabi-gabi lang. Gabi-gabi lang naman. Hindi po ba yung pong may mga gastos tayo na minsan pwede namang hindi natin pagkagastusan, pero siguro influence din ng social media, barkada, at kung ano-ano pa. Kaya ang dating sa dulo, wala kang mabunot pagka panahon ng kagipitan. Pero nasa panahon tayo ng kagipitan at hanggat hindi tumitino yung mga nag-aaway-away diyan, malaki ang magiging epekto nito. Yung sinabi ho ng DTI na hindi tataas ang presyo, nako, wag niyo masyadong panghawakan 'yan. Dahil alam naman natin pag tumaas ang gasolina, tataas ang kuryente, lahat na yan, tataas na. Wala pa nga tayo naririnig ngayong kumbatsero na tumaas na lahat. Bakit yung sweldo hindi tumaas? Ayan Ayan pa. Yung diba? sweldo hindi tumataas. Baka diba? sabihin yun. Paalam nyo, pagka dinagan lahat yan, sa kumpanya, ang sasabihin ng kumpanya, ipapasa ko sa consumers yan. Ayun, di ba? Sino tatamaan? Tayo din. Yung bibili din, yung mga consumers. Yung bibili din. So, ikot lang talaga. So yung binabanggit po namin kanina, kung meron pong mga kahit papano ay nakapagsusubi, sa panahon ngayon, meron tayong kapitbahay na alam nating sisinghap-singhap, kailangan tayo magdamayan. Ayan. Balik tayo sa Barangay Damayan. Dito po tayo sa Barangay Damayan. Ayan, sa mga taga-Barangay Damayan, andyan po ang ating, dyan sa San Francisco del Monte, Quezon City, andyan ang ating malakas promo kasama ang Pride Detergent. Pamimigay ng pera. Ayan. Aha. At iba pa. At iba pa. At ang ating... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Word of the day ay... Crisis. Crisis. Yan. Saan daw galing yan? Sabi daw wala daw tayong oil crisis sa ngayon. Sabi daw ng Department of Energy. Totoo naman. Totoo naman na kasi meron nga tayong supply pa. Sapat pang supply natin. Hanggang end of April. Kung wala nang darating. May mga dumarating May dumarating tawagan pa mo yung kumbatsero. Tawagan mo yung customs. May dumarating Ayun na nga. Oo pala. Well, ewan ko lang kung may bagong delivery ngayon. Pero hindi lang yun. Meron pa nga nag-smuggling May mga nasa biyahe pa. May nasa biyahe pa nga So wala tayong oil crisis. Ang may crisis yung mga
yung pambili. Pambili, yun. Yung mga bibili, yun ang nasa crisis ngayon. Totoo, napakamahal. Pagka pala nakikita mo yung price display board ng Mga gasoline gasolinahan. station na 5 digits na. Oo. Kaya 116 point ganito. Oo. Ang haba pala nito. Ang haba. Oo, medyo makukuha ka na pala, magugulantang ka na pala. Ang laki, Talaga. ang taas na talaga. Lalo na ang diesel talaga ngayon. Ano? Nangyari sa atin. Dati, ang hanap nating sasakyan ay diesel dahil mura. Oo. Ngayon, wala na. Ayaw mo nang mag-diesel ngayon. Ayaw mo na. Ang problema, lahat ng public utility vehicle natin, diesel. Kumbachero. Talaga naman. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalomtang, Lakyam Samlakhun, 6:36 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Vanular, ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular. Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed dahil gusto namin na gumaling kayo. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Target ng ratifikahan at mapagkasundo ng Kamara at Senado ang kanilang bersyon sa panukalang magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito'y matapos makalusot sa ikalawa at huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill 1982 o ang panukalang Emergency Congressional Authorization nang makakuha ng 17 botong pabor at wala ni isang tumutol mula sa mga senador. Bagaman positibo ang tingin ng Kongreso sa panukala, nais muna ng Kamara nang magkaroon ng formal na deklarasyon ng state of emergency bago tuloy ang ipagkaloob ang nasabing kapangyarihan sa Pangulo. Samantala, pinatitiyak naman ni Senador Amy Marcos sa gobyerno na ang planong suspensyon ng excise tax sa petrolyo ay direktang makatutulong sa publiko at hindi lang mapupunta sa mga kumpanya ng langis. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Kaya pa ba? Ay, kaya yan. Basta sama-sama. Kaya.
At tama rin yung sinabi ni Auntie Claire, no? Yung wag yung fear mongering. Oo. Iwas-iwasan na muna natin, lalo na't yung kung tuwing i-scan ka ng Facebook mo o ng Instagram mo o ng Twitter mo, puro pananakot sa mga pwedeng mangyari. Ang talagang para kang pagbabagsakan ng langit at lupa, walang mangyayari sa atin. Ang tawag, may mga doomsayers pa. Ayun, mga doomsayers. Mga doomsayers, yung mga tatakutin ka. Ang problema, kumbachero, yung mga gumagawa nito, yung una gusto lang nilang gumawa ng doomsday scenario, no? Doomsday scenario. Para lang may content. Para may content. Ang problema, sila mismo naniniwala na sa kalokohan nila. So napapaniwala nila sarili. Oo, may mga ganun po Para maging kapanipaniwala ka, kailangan sa sarili mo muna ang paniwalain mo Oo. Di ba? Kahit na sa kasinungalingan yan, di ba? Totoo Kapag yun. ang isang kasinungalingan ay pinaniwalaan mo na mismo. Yun ang nagiging katotohanan yun para na, sa iyo. naging totoo. Yun ang kaya talaga sobrang dapat mag-ingat tayo. Ako, kumbachero, alam mo ginawa ko? Pag kami nakita kong ganon, binablock ko Ganun. Binablock ko na kasi kapag ka binlock mo pala yan, mababawasan yung hindi na lalabas sa'yo. Bukod sa siya mismo hindi nalalabas sa feed mo, news feed mo, yung mga kaparehong post kahit na ibang mga tao, mami-minimize na din. Yun yung, ako, ganun na lang ginagawa ko, yung algorithm. Ganun na. Ang ginagawa ko, alam mo, ang hinahanap ko, yung mga katatawanan. Ayan, mga katatawanan. Yung mga stand-up comedy. Sa akin na. Ayan, ganun nga. Tama ka, kumbachero. So, mapapangiti ka makakagawa ka ng, kahit papano, alam nyo, sobrang importante na yung outlook natin ay positibo. Ayan, Kasi kapag tayo mismo, halimbawa, ama ka ng tahanan, ikaw ay padre de pamilya, tapos ay ikaw ay makikita ng mga anak mo na balisang balisa, lulugo-lugo. Ano ang magiging epekto sa pamilya mo? Sa bahay ninyo, ganun ang magiging sitwasyon na. At magiging, ang tawag doon, magiging anxious ka, magiging edgy ka. Yung maliliit na bagay, pag-aawayan ninyo. Nako, ayan na. Mag-aaway kayo mag-asawa. Yung anak mo, lahat na lang yung anak mo nga umuwi sa bahay mo at maganda ang balita. Daddy, ako po number 4 po ako sa... Ba't number 4 ka lang? Tuwan-tuwa yung anak mo dahil sa maganda yung achievement niya. Sa'yo naman gugulo ng pamilya. Nai-imagine nyo po yun. Kaya ako kumbachero, pinipilit ko ako mismo sinasanitize ko yung ibinabalita ko, yung ikinukwento ko sa aking pamilya. Ayan, tama. Kung kaya ko. Ayan. Mamaya makikibalita tayo sa Malacanang para maging positibo naman. Tingnan nga natin, meron na ba silang nasusukat na benepisyo ng 4-day work week? Yan ang isa. Ayan, okay. At yung compliance, kumpachero. Malaki na bang bahagi ng gobyerno natin, lalo ng executive, ang tumugon na dun sa 4-day work week. Nasabi nga natin itong nakarang araw, nabanggit na ng international media. At mukhang hindi tayo magtataka kung bukas makaluwag. Gagayahin tayo ng ibang bansa dyan sa 4-day work week na yan. Red Right Hand, Jerry Bach at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. 6:51. Samang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. 3 minuto na lang, alas 7 na. Grabe ang pressure na nararamdaman ng maraming pamilyang Pilipino. Lalo pat nakakarinig ng mga hindi magagandang balita, pangyayari.
Lalo na may kinalaman sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Kaya sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, ayan yung mga, ano yung tawag? Fearmongerer. Mongerer. Ayan. May ano ba yan? May ano ba yan? Bitay ba yan kung batsero kapag nahuli? Ang alam ko, kanya na yung lethal injection yun. Si Yusek Claire Castro, makakasama natin via Zoom. Yusek Claire, magandang morning! Good morning, Anthony. Good morning, Jerry. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa, magandang umaga sa inyong lahat. Oy, joke lang yung death penalty. Pero sa batas po ba, yung rumor mongerer o kaya yung fear mongerer, Ayan. may kung ba yan? Meron bang kaso yan? Depende kasi kung ikaw ay gagawa ka ng fake news, kasi maging part na yan, wala na. Pwede maging cybercrime. Kung gagamitin mo, di ba, ang computer system para ikaw ay magkalat ng kasinungalingan para manakot. Depende sa sitwasyon, definitely magkakaroon niya ng kaso. Pero yung specific na gano'n, yung rumor mongering, wala ba sa revised penal code yan? Wala pa akong nakita. Depende lang kasi kung ano yung magiging consequence yan. Kung ginamit lang ba niya yung pananakot para makagawa pa ng ibang crime. Pero yung pananakot, simpleng pananakot, wala naman tayo makikita. Kaya lang syempre, katulad sinabi ko kanina, yung bang pananakot na nagagawa mo is just to make a fake news, diba? To misinform, at anong pwedeng idulot niyan sa ating mga kababayan. So yun yung pwedeng magkaroon ng kaso. Kanina ho, Yusek, nung kayo'y ginigising pa lang ni Jeric namin din. Napagkukwentuhan namin ni Kumbachero, yung ano tawag doon, rage bait o yung rage engagement na sa internet, sa social media, na parang bagang gagalitin ng mga tao para magkaroon ng engagement at meron palang kumikita ron. So naisip ko, hindi kaya dito sa atin meron ding bago pa ang oil crisis ginagamit na rin yan yung strategy na yan. Magalit sa gobyerno? In particular tayo? Pwede, magalit sa gobyerno, magalit sa iba para magkaroon ng away na ganun. Oo, Jerry, Anthony, noon pa yan ginagawa. Hindi pa, wala pang putukan sa Middle East. May gumagawa na yan, mataas pa na opisyal. Para magalit sa Pangulo. Mataas na opisyal? Yes. Laging paninira. Walang ginagawa ang Pangulo, walang simpatya ang Pangulo, walang tinutulong ang Pangulo. Yan ang ginagawa niya para bumagsak ang Pangulo. Clue! Tao ba ito? Ay, tao naman. Mukha naman tao. Mukha naman tao. Lalaki? Mukhang umaastang lalaki pero babae. Umaastang lalaki pero babae. Binline item pa natin. Anyway, so ganun po. So nararamdaman nyo. Kaya lang po, Yusek, yung pong ang ating mga kababayan, wag namang magagalit yung iba, dumadami na yung nagiging gullible no, especially kapag lagi mong naririnig, lagi mong nakikita sa social media, yun na ang paniniwala. Ako nga po meron akong experience, yung nanay ko mismo sabi niyo, may kukwento siya sa akin na ganito. Sabi ko na hindi po totoo yan. Nakita ko doon sa nakita daw niya sa YouTube isipin niyo, ganun na mismo yung pinaniniwalaan ng marami. Kaya yung binabanggit nyo, kung sino man yon, tapos marami pong naniwala sa kanya, natural, magagalit sa gobyerno. Yun ang magiging epekto, hindi po ba, Yusek? Yes, ang problema dito, Anthony and Jerry, pagsalita niya, yung troll armies niya, ganun din ang sinasabi. Yun nga. So, yun ang masama. At ang problema dito, baka may tumutulong pang ibang bansa para maparami tong troll na to. Sige, wag na tayong mag-blind item. Sino yun? Alam naman natin kung sino yung naninira sa Pangulo.
kahapon lang sinabi niya na walang ginagawa ang Pangulo eh. O di ang Vice Presidente. At ang tumutulong na bansa, Ayoko na magsalita dyan. Alam niya na yan kung sino tumutulong sa kanya. Okay. Sige. Para change topic topic kasi na tayo. Para positive naman. Medyo, positive. Yung positive tayo. Dito tayo sa 4-day work week muna. Yusek, nabanggit ito sa international media na ito'y itong ginawa ng Pilipinas ay bilang para makaagapay tayo sa epekto ng oil crisis dala ng giyera sa Middle East. Kumusta ho ang compliance? Tsaka may nasusukat na ba tayong epekto nito? Okay, on our part, nag-start kami syempre Monday, 'di ba? Last week pa. Kasi nung Friday hindi na kami pumasok, pero work from home kami. Ayan. Kami, ang piso ko kasi may nakita kasi ako humingi ako ng kopya nung sa DICT kung paano nila itong i-implement. Humingi din tayo ng kopya sa DILG. Humingi rin tayo ng kopya dito sa DepEd. Yung iba iba kasi sa mga ahensya, it's parang 10 hours yung work nila a day. Yung Friday talaga wala. Pero sa amin on our part sa PCO, normal, regular yung aming trabaho na 8 hours a day. Pero yung Friday namin, hindi siya walang trabaho. Kasi yung iba naman kasi sa amin, di ba, sumusulat, gumagawa ng mga article. Kami, nagre-research kami. Pwede kami kasing Zoom. So kung ano yung tinatrabaho namin, o kailangan ng article, maipasa ngayon, pwede work from home. So yung Friday namin, hindi siya no work. Work from home kami pag Friday. Lahat ba ng mga agencies under executive department meron ng sariling mga in-implement na ganyan, Yusek? Yes, oo. At required sila. Dapat mag-comply kami. Kasi yun yung utos ng Pangulo. At nabanggit din ito dito sa inyong kumbaga programa dito sa inyo. Parang nabanggit na malaking bagay na yung isang araw in a week na hindi gagamit ng anumang kuryente at yung mga tao ay hindi na magbabiyahe going to the office. Talaga, malaking tipid po yan sa atin ngayon. Ang dami-dami namin. Tama kayo, Yusek. Marami to. Kaya inuulit-ulit namin at binabalik-balikan namin tong issue ito. Sabi nga namin dapat nga hindi lang ito executive, hindi lamang LGUs ang gumawa nito, pati mga private companies na pwede namang mag-work from home. Yes, oo. Actually, syempre ini-encourage ito. Pero kasi meron talaga ring aalma na ayaw nila ng 4-day work week. Kasi ito, let's say, mga manufacturing companies, definitely hindi nila kakayanin yan dahil kailangan physically na doon sila. Doon lang sa mga opisina na maaari nilang gawin ito. Diba? Na hindi maaapektuhan yung operasyon ng kanilang kumpanya. Siguro mas okay na gawin nyo rin to. Basta syempre hindi makakaapekto sa inyong operasyon. Wala bang mga measures o yung mga barometer yung para lang malaman kung ano na bang epekto nito sa yung first week ng implementation o kaya reporting, monitoring ng compliance. Halimbawa yung sa mga aircon Yusek, dapat instead of 0 degrees, nakaset na sa 0 yung aircon mo. Dapat at least 24 o 25 na lang para hindi medyo tipid sa kuryente. Sa amin kasi parang bago magbukas ng aircon, let's say before, parang 1 hour before, dapat nakabukas na siya para pagpasok ng mga empleyado, hindi na siya ganun kainit. Sa amin, parang 30 minutes na lang bago pumasok yung mga empleyado, saka pa lang siya bubuksan. Oo. Tapos, dapat, kung di ako nagkakamali, parang 1 hour before, or let's say alas 5, pero may nagtatrabaho pa. Sa PCO kasi hindi siya natatapos ng alas 5, marami pa rin nagtatrabaho. So let's say, may oras kami na dapat patay na yan. Kahit nandiyan kayo, dapat patay na yan ang aircon.
So, malaking bagay talaga yun. So, sa ngayon, wala pa akong computation kung magkano yung natitipid namin. Pero siguro by this week at mapakompute natin, maibibigay ko sa inyo yun. Hindi, pero hindi lang sa opisina Hindi lang niyo. sa What PCO, we are saying is the entire Government. government, yung executive, para po baka malay nyo, pag sinabi ng gobyerno, we are able to save 20% of our budget. Ito po yung nangyari. Diba? Ito po yung resulta sa traffic, sabi ng MMDA. Ito po yung naging epekto. Baka naman yung mga private companies, especially yung mga admin staff lang, pwede nang wag papasukin. Of course, yung manufacturing, nasa services, hindi naman pwedeng work from home. Yung bang report or monitoring weekly siguro, maganda, monitoring report sa inyo, i-require ang mga government agencies under executive na mag-report, mag-submit ng compliance report sa inyo para kayo mismo may nai-report sa publiko at maging masundan din ng tao, di ba? Sundan ng publiko yung ginagawa ng gobyerno. Kapag nakuha ko na itong report na to, tatawagan ko mismo kayo. Magpapa-interview ulit ako. Ayan. Sa inyo ko unahin to. Oo, kailangan natin yan. Okay. Kailangan pa ba ng emergency powers ni Presidente? Kasi ang sabi daw ng Kamara, i-approve nila yung emergency powers once na merong formal declaration of state of emergency. Meron bang ganung communication talaga ang House leadership sa Malacanang? Ipagpaumanhin pero wala pa nakakarating sa akin sa akin. Kung may pinarating, wala pa akong nadinig. Emergency powers parang as a whole, kung lahat ng pagkakataon. Kasi ang hinihingi na emergency powers ng Pangulo, ma-reduce lang yung excise tax. Excise tax, oo. At na-approve naman na yun sa Senado at saka sa House. So kung emergency powers para, ang nadinig ko kasi ganito, ang nadinig ko pala, emergency powers para mag-take over sa mga oil industries. Tama ba yun? Parang yun yung nadinig ko sa mga mababatas Parang ang, diba? Ang sinasabi ng ibang congressmen ay kailangan muna ng declaration ng state of emergency as a requirement sa pagbibigay ng emergency power sa presidente for this particular problem. Hindi ko masabi kung ano, kasi nadinig ko lang is para mag-take over sa mga oil industries, para kumbaga mahawakan ng Pangulo. Hindi pa po kasi tayo nasa ganyang sitwasyon. Ang sabi rin ng Pangulo na kumbaga in control pa yung government, nakakausap natin itong mga oil companies ito, yung mga leaders ng mga oil companies ito or officials ng oil companies ito. At nagkakaroon naman ng negosasyon. So parang hindi kailangan ng Pangulo sa ngayon yung sinasabing emergency powers para mag-take over dito sa mga oil industries na to. So wala pa po tayo sa sitwasyon. At no need for official declaration of a state of national emergency. Tama po ba? Sa ganyan pagkakataon, oo. Pero hindi natin alam kung tungkol sa presyo ng basic or prime commodities, no? Hindi natin alam. Kasi dati ginawa na ng Pangulo yan para mahawakan natin yung presyo ng mga basic commodities, no? Pero sa ngayon, hindi pa napag-uusapan. Pero siguro kapag talagang kinakailangan, ang Pangulo naman ay open sa ganyan. So hindi kailangan, actually tama din naman siguro, tama naman kayo doon na medyo delikado yung declaration ng national state of national emergency in the sense kasi nabuklat ko tuloy itong constitution natin yung article 12 section 17 nakalagay dito, the president can temporarily take over or direct the operation of privately owned public utilities or businesses affected with public interest during a national emergency. Oo. Baka maging, mag-aaway na naman tayo doon. Ang dami na nga natin pinag-aawayan Pupunta na naman tayo dito sa panibagong away. So sinasabi nyo, Yusek Claire, mismong si Pangulong BBM ay ayaw dyan. Hindi kailangan. Siya mismo nagsabi na hindi niya kailangan yan. Sa ngayon, hindi kailangan yan. Wala tayo sa ganung sitwasyon kasi nga nakakausap naman ng DOE, yung mga officials ng mga oil companies, nagkakaroon naman ng negosasyon. Siguro ang kailangan lang dito talaga sa atin, lahat tayo
kahit yung mga may-ari ng mga oil companies na Ayan, to, oo. pati yung manufacturers, lahat na tayo mag-contribute sa sakripisyo. Oo. Di ba? So, para sa kababayan natin, para sa Pilipinas, kung ano yung kaya yung iambag para sa gobyerno at sa mga kababayan natin. Let's say, magsakripisyo na yung oil companies na, o sige, kahit malugi na kami ng ganito, para lahat tayo, kung nagsasakripisyo yung mga kababayan natin dahil sa taas ng ganito. Pati mga kami, oil mga companies, miyembro at mga may-ari ng magsakripisyo oil companies, din. Sige, Oo. magsakripisyo na tayo lahat. Oo. Yung mga may-ari ng mga manufacturing companies, let's say mga sardines, Oo. mga canned goods, sige, hindi na namin ito tataasan kahit malugi na kami for this. Kasi lahat tayo dito, kailangan na magsakripisyo. Dapat may kanya-kanyang kontribusyon sa pagsasakripisyo. Tama kayo doon na Yussi Claire. Pero dito nga papasok din talaga ang gobyerno yung leadership ng gobyerno. Lalo na ho dito sa weekly oil price increases. Nakakadalawang linggo na tayo ng super big time. Ang sabi staggered. Uutay-utayin. Pero sa unang announcement pa lang, halos buong increase na ang Sabi ginawa Yusek, sabi ni Secretary Garin, ang pwedeng itaas hanggang 20 pesos. Ayan, hanggang 20 Yung pesos. first day, ang itinaas 17 na eh. Asa na staggered doon? Oo. Parang hindi naman yata staggered yun. At parang walang sakripisyo doon. Oo, parang walang sakripisyo doon. Ang inaasahan natin sana, Yusek, total naman kinakausap ko ng Malacanang ang mga oil companies executives. Hindi uba-ubra na total naman every week tayo nagtataas. Pwede ba kahit hindi na divided by 6, divided by 7, divided by 6 na lang. Kung tataas tayo ng 20 pesos divided by 6 per day, 3 piso. Baka pwede ganun per day. Pero yung unang bagsak 16-17 na. Ano staggered doon? Hindi staggered yun. Baka pwedeng through you, Yusek, maiparating natin. Pakitaan nyo lang ng dimples yung mga yan Ewan ko lang sa kanila. Kahit pa paano, medyo, dapat ang kamay dito medyo matigas na. Alam mo yun? Hindi pwedeng, syempre ang gobyerno makikiusap tayo. Pero ang pakiusap nito, dapat alam nyo na. Mga oil companies, kapag nakiusap ang gobyerno, alam nyo na ibig sabihin nun. Pagbigyan nyo naman. Diba? Hindi para sa gobyerno, kundi para sa taong bayan. Yun po yung sinasabi namin. Makakarating lahat yan. Ayan. Please, Yun po ang sinasabi namin na kasi kapag sa oil companies natin sinabi yan, parang Tatawanan lang tayo niyan. tatawanan lang tayo. Pero pag yan si Pangulo na, sa Pangulong Bongbong Marcos na pag nagsabi ay hindi lang mensahe, kundi merong ibang mensaheng nakapaloob doon sa mensahe niyang yon, palagay ko naman makakaramdam ang mga oil companies at magsasakripisyo din sila. Magbibigay, lalo pat hindi naman itong stock na binebenta natin ngayon Hindi naman bago yan luma pa yan di ba? Yusek? Kasi, di ba ang nireport sa Pangulo ay mayroon pa tayong supply hanggang 60 days. Yun yung binigay na report Yes. Diba? Then all of a sudden, bakit ganito? Diba? Pero syempre, makakasagot lang niya si Secretary Sharon Garin. No? Kita nyo, kayo mismo nagtataka. Kayo mismo nagtataka. Diba? 60 days yung nasa bodega nyo, nasa depo nyo, tapos biglang taas kayo ng taas. Tuwing tataas dun sa ano tawag doon? Yung maps. Yung Singapore. Means of plat. Tuwing tataas doon, tumataas din kayo. Andito na pala yung stock na yan. Di ba kayo mismo na nagtataka? Ako personally, oo. Siyempre, di ba? Tapos biglang mawawala na, wala na kaming supplies, wala na kami dito ngayon, nagsara na. I mean, anong klase ito? Di ba? Tayo naman ay Pilipino, magtulungan na tayo. So, tama nga naman, Jerry and Anthony, dapat sa mensahe, may nakapaloob na kahit hindi mo sabihin, dapat naiintindihan nila ano ang gusto ng Pangulo at ano ang gusto ng Ayan. Ngayon pa lang mamaya, may pag-asa na kami, Nagkapag-asa ako doon Thank you. Sa Pangulo at kay Secretary Sharon Garin, mamaya tatanungin natin mismo si Secretary Sharon. Yay! Okay. Yusek, maraming salamat po. May pahabol na tanong lang dito. Maiba daw siya, sabi ni Melvin Litrodo. Pakitanong naman po kay Yusek, ano ba ang sikreto? Ba't napakaganda nyo ngayon? Wow, naman. Ito, may sikreto ako. Sabihin ko na, diba?
Ilaw. Pag may ilaw, dapat look fresh. Diba? Kahit yan. Yusek, thank you. Salamat. Ingat. Thank you, Anthony and Jerry. Thank you. Magandang umaga sa inyo lahat. Palace Press Officer Claire Castro. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Paha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Ilang transport group umalma sa inaprobahang taas pasahe sa jeep. LTFRB bukas makipag-usap. Gobyerno bibili ng 2 milyong bariles ng langis sa gitna ng pangabang shortage sa supply. Hearing proper sa impeachment laban kay VP Sara posibleng simulan na sa Marso 25. Bureau of Fire Protection may bagong pinuno sa gitna ng investigasyon sa kickback scheme. Superintendent Wilbert Tew. Superintendent lang, hindi ba general to? Talagay ko Chief Superintendent. Chief Superintendent Wilbert Tew, tinalaga ang OIC. 18 ex-Marines balik NBI kampo itinangging Duterte time ang isa sa maleta deliveries. Lockdown sa mga abusadong lending apps, paigtingin ang PNP. At barangay chairman sa General Mamerto Natividad Nueva Ecija patay sa pamaril. Special Investigation Task Group binuuna. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:19 ang ating oras. Ang oras ay hatid sa inyo ng New 5 ang ating oras. Oy, good morning kay Kuya Edwil Zabala. Happy birthday. Ay, happy birthday, Kuya Edwil. Edwil Zabala. Kuya Edwil, happy birthday po. Birthday pa rin niya si Congressman Leandro Leviste. Birthday ba ni Kong Leandro? Birthday ni Congressman Leandro. May nakita akong post, totoo ba ito Kong Leandro, na may binili kang property dyan sa Alemanya? Sa Alemanya, na kung saan sinulat ni Dr. Jose Rizal, yung isang kabanata ng No Limit Tangere. Totoo ba yun? Binili niya. Ayan. May bilis Diyan nga pala, nakita rin pala ng RH TV natin. RH TV, mga kausap niya, mga Aliman. Aliman. Mga silang may-ari. Magkano kaya niya nabili yan? Oo nga, so maganda ito dahil diyan sa Alemanya ay meron talagang malaking papel yan sa kasaysayan natin. Talaga. 'Di ba? Touch me not. Ayun, pag-ibig anak, aking nakilala. Di dapat palakihin ang bata sa saya. Sabi ni Jose Rizal. Ayun, para pa lang si Jose Rizal din, si Kong Leandro. Ayun, meron pati buhok eh. Pati buhok. Ayun yung Aleman na sinasabi mo. German. Para hindi na tayo maburol. German. German. Sa Germany ho ito. Ayun yung bahay, tinan mo, biruin mo na-preserve nila yung bahay. Saka may kunyan, parang merong bust si Kwan dyan si Gato Rizal eh. May hindi yata bust. Parang rebulto mismo. Buo. Ayun.
Pero ang tangkad ni Idol dyan, ha? Oo nga, ano. Mas matangkad pa doon sa Aleman eh. Oo nga. Hindi- German hindi, na lang. Hindi, German. hindi human size. German na lang. German na lang. Iba daw ang dinig. Sama na. Eto na. Puntahan na natin dahil may nanalo na sa Barangay Damayan sa Frisco, QC, Sherwin Alvaro. Go, go, go! Anthony Jerry, dito sa Barangay Damayan, nakilala natin ng isang Aleman na hindi tinatamaan ng krisis. Talaga, Dahil siya'y nakapagpariband. Ang ating Aleman na nakilala ngayong umaga, bagong reband. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Anthony, Sir Jerry. Ay, good Pangalan morning. niyo po? Rachel de la Cruz po. Rachel. Saan kayo nagpariband? Doon po sa may palengke. Ay, di ramdam yung krisis. Hindi matagal na po yan, mura. Kulot-kulot na ako eh. Lumalabas na yung totoo. Anong pinagkakakitaan ni Ate Rachel? Wala nga po, tumutulong-tulong lang po ako dito sa tindahan ng ate ko. Tapos sa yun, binibigyan naman po ako. May pamilya ba kayo, Ate Rachel? Opo, mayroon po. Ilan Mayroon po akong isang anak. Andyan, kasama nyo dyan. Pumasok po, sir. Okay. Sa eskwela po. Paano ka ba nakakasubaybay sa DZRH? Meron ba kayong radyo dyan Sir, o may TV? po, cellphone. Sa cellphone po, sa cellphone. Facebook, sa YouTube. Araw-araw siya nga tumututok sa kanyang cellphone para makapanood ng 2x2. Yes po, sir. At sino paborito mong announcer tuwing umaga? Sila Sir Jerry at Sir Anthony Taberna po. Anthony Taberna, Jerry ba? 2x2 at meron kang 1,000 pieces. Yes, thank you po. Yehey! Oh, at hindi lang yan, makukuha mo rin yung ating iba pang mga regalo kapag nakuha mo ang ating medium component sa ating word of the day. Ang word for the day po natin ay crisis. Oh, di ba? Hindi mo ramdam? Ramdam mo ba? Medyo po. Kasi namamasada po yung asawa ko eh. Nagkagasolina din po ng gasolina. tricycle. Yes. Tricycle. Opo. Teka, nabigyan ba? May natanggap ba kahapon? Wala nga po sir eh. Kasi hindi po natanggal po siya sa sa registration. Bakit? Pero regular siyang namamasada? Opo, pero yung tricycle po medyo may problema. Kolorum. Ay, sir. kolorum. Ah, sir. Kaninong tricycle? Kanino yun? Sa inyo. Hindi sa inyo? Operator po. May operator. Hindi pa po fully paid sir. Yung yung operator nakarehistro. Hindi ko nga po alam sir eh. Ang sabi kasi nila pagka nakarehistro yung operator sa TRB ay kung sino yung driver pwede makakuha basta may lisensya lang. Kaya nga po sir eh. Sayang naman yung 5,000 ano? Oo nga. Payos nyo baka makahabol pa. Sana kahit pa paano. Talaga. Nako, sayang naman. Di bale, sabihin nyo ayusin. Opo. At least meron kang... Dahil nakuha mo yung ating word of the day, Ayan. nakuha mo yung ating Deezer H medium component at sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng Deezer H, alagang Astron, alagang maaasahan at meron ka rin tatanggaping grocery bag. Hindi ka man nakakuha ng ayuda kahapon sa DSWD. Meron kang grocery mula sa ACS at sa DZRH. At syempre, meron kang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Korean, Stain Away Formula. 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. At syempre, isusuot mo rin ang pinakabagong disenyo ng Deezer H t-shirt na minomodelo ng hindi Koreano, kundi ng may pinakamalalim na dimple sa buong mundo. Hinahanap ni... Thank you po sir. Sherwin, hinahanap ni Ate Pearly Dimla yung magaling mo daw na commending-kending na... Wala na raw ba yan? Wala na raw ba yun? Ang nakuha lang natin yun, nagsusumba. Mga sumba lang itong mga to. Hindi, andito pala sa studio. Andito. Ayan, Nandyan sa studio. Halika dito. hinahanap Si ka. Sex Bomb. Andiyan ba? Andito, Dito ka Ba't sa... hindi ka sumama kay Sherwin? Dito ka. Pumasok ka doon. Pasok ka sa studio. Kunwari may dala kang kailangan ng kending nito. Ayan. At syempre, hindi, papakendingin lang muna. Ano pangalan mo? Mark, si Mark. Mark, isang kending nga dyan. Kunwari, labanan mo yung may hawak ng pride na yun. Ang layo ng gala. Yan. Kita naman, di ba? Walang ka-energy.
Thank you, Mark. Thank you. Ano school ka, Mark? Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa sa Oblo. Kung saan na maraming gumagaling na maging sex bomb dancer. Yung kanilang paaralan. Andito pala si Mark, kaya pala namin maraming nakakamiss. Oy nga pala, nag-message sa atin Sherwin. Si Sir Jojo, kilala, maraming salamat daw sa... Si Attorney Jojo. Attorney Jojo, nako maraming salamat din sa palaging pag-tune in. Maraming salamat daw sa padala mo. Padala mo. Kulang pa yan. Kulang pa yan na Attorney Jojo. Ayaan nyo pag nahuli namin kayo, hindi namin kayo issue ng subpoena. Kundi issue namin kayo ng Pride detergent. Ito si Barangay Chairman Alex Alvarez ng Barangay Vitales, Parañaque. Barangay Chairman Alex Alvarez, kailan daw ba kayo pupunta sa Barangay Vitales? Puntahan nyo nga minsan yung Barangay Vitales sa Parañaque. Gusto niya, mamaya puntahan na natin. Mamaya kagad, ang bilis. Madali kong kausap. Alam mo naman. Barangay Vitales yan sa Parañaque. Sa Parañaque. Maraming salamat, Sherwin. Thank you. Siyempre, maraming salamat. Thank you, Siyempre, sa mga Rachel. nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Deezer H baka kayo ng susunod dating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sugarwin Battle Faro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Mamaya pupuntahan natin ang Pangulong Bongbong Marcos pala mag-i-inspeksyon sa presyo ng mga bilihin. Siya na mismo. Siya na mismo. Ando na raw ang Pangulo. Ando na. Sige, isunod na natin kaagad. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa Agora Public Market, RH52, Eniel Parosa. Kami na Eniel! Eniel! Jerry, Ito, ando na. Go ahead. Nag-iikot na rito si Pangulong Bongbong Marcos sa Agora Public Market lungsod ng San Juan bilang bahagi pa rin ng Price and Supply Monitoring Inspection sa gitna ng pinangangambang pagmahal ng presyo ng mga bilihin dahil sa tumataas na halaga ng produktong petrolyo. Kasama ng Presidente, sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, Trade Secretary Maria Cristina Roque at Metro Manila Council President Francis Zamora, Mayor ng San Juan. Una niyang sinilip, Jared Anthony, itong pinakabantay presyo na makikita sa bukana o entrance itong pamilihan. Para doon sa mga nakikinig sa atin, itong bantay presyo na ito, yung malaking bulletin kung saan makikita mo yung halaga ng mga pangunahing bilihin at yung pinakamurang presyo na makikita rito sa may market area. Nandito rin yung timbangan ng bayan na unang sinilip ng Presidente bago siya medyo nag-ikot sa ilang mga presyo ng mga bilihin dito. Pero bago pa dumating ang Pangulo, nilikot din natin itong pamilihan kung saan nabatid na apektado na ng mahal na langis itong bentahan ng bigas. Maliban sa 48 pesos per kilong bigas mula sa gobyerno, 55 pesos na pinakamurang commercial well-milled rice, makikita rito sa Agora. Kwento sa DZRH ni Mang Jack Chongson, may-ari ng isang bigasan, halos araw-araw nagmamahal ng halos 3 pesos ang kanilang kuha mula na magkaroon ng big-time oil price hike. Problema nila, hindi naman ito basta-basta maipatong o maipasa sa mga consumer dahil lalangawin o baka tumumal na kanilang benta. Kaya ang solusyon, hindi na rin naman sila kumukuha ng maraming bigas na nagresulta naman sa kaunting supply ng mura produkto dito sa palengke. Pakinggan natin siya. Malaking epekto, sir. Kasi sir, nung last week na stock namin, wala na kami stock ngayon. Ang mahal, sobrang mahal ng stock, sir. Laki ng halos araw-araw. Tumataas yung presyo ng kuha namin ng bigas. Ang tinig ng ating mga nakausap dito sa Agora Public Market, magbibigay sa Pangulong Bongbong Marcos ng press statement at mamaya magbabalik tayo patapos sa kanyang inspeksyon. Ako si Eniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aga ng Pangulo Sino-sino kasama, Eniel, ulit? Jerry, sina DA Secretary, DTI Secretary at MMC President, San Juan City Mayor Francis Zamora. Dalawang cabinet member si Boy Tangkad. Actually, yung kanyang schedule dito 7:30 ng umaga pero 7:20 something pa lang. Napaaga pa. Pangulo. Oo, napaaga pa yung schedule ng kanyang dating. So sa ngayon, nagbibigay lang siya ng konting briefer at magbibigay ng pahayag maya-maya sa media. Babalik ako kayo para sa kanyang Yes, sir. Okay. Thank you, Eniel. Balik po na sa inyo, Jared Anton. 7:36 ang ating oras. This time check is brought to you by AC.
por 2 sa DZRH. Kumbachero. May bisita kasi tayo dito eh. May bisita tayong dumating. Sobrang importante. Sobrang importante yan. Alam mo ba na ang tiyan natin parang rainforest? Parang rainforest? Maraming buhay sa loob. Kapag may kulang, naaapektuhan ang buong sistema. Tama, kumbachero. Kaya kung isang probiotic strain lang ang iniinom mo, baka kulang pa para alagaan yung buong digestive system. Oo, kaya merong ngayong BioPro, may 19 probiotic strains na nagtutulong-tulungan para alagaan ang buong digestive system natin. Ibig sabihin, tulong-tulong silang alagaan yung tiyan mo. From small intestine hanggang colon. Kaya hindi na kailangan ng kung ano-ano pang mga supplements. Sa BioPro, kumpleto na para sa healthy gut at ginhawa ng tiyan araw-araw. Available po sa mga Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. I-add to cart nyo rin sa mga online shopping platforms. BioPro ang inyong daily probiotic partner. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ho! Hoy! Yan ang sigaw ng mga tsoper. Dahil kulang yan! Aba, parang meron pang mga may galit ngayon ha. Nakukulangan daw ang transport group dyan sa inaprobahang taas pasahe ng LTFRB. Kausapin nga natin si Chairman. Nakikinig sa atin si Mayor Wes Gatchalian ha. Ay, Mayor Wes. Wes Gatchalian, magandang morning. Si LTFRB Chairman Vigor Mendoza. Mr. Chairman, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Ka Tunying, Ka Jerry. Kamusta po kayo? Ay, okay na po kami. Gwapo pa rin, parang kayo po. Oo, ay kulang daw at parang ito na rin daw yung dati na ibinalik lang ninyo, dati na rin daw ito. Kulang mo talaga, no, kung tutuusin kasi ang pang-price ko dati ngayon, pumapataktan mo 100, no? Nung ginawa natin itong desisyon na to, that was last week, kung compute po natin, no, ang dagdag kita sa ating mga GT dyan ay humigit kumulang anywhere between 750 to 900 pesos a day. Yun, kasi yung ginawa nating formal na yung 2 piso, tapos meron pa tayong 20 centimos sa bawat kilometro. Kung compute po natin yan, ang dagdag kita lang sa driver yan, anywhere between 750 to 900 pesos a day. Ang konsumo crudo po nila ay 30 litros. Ibig sabihin, para ka nagbigay ng fuel subsidy ng 25 to 30 pesos a day. Umakyat na po ang dating crudo ng higit 30 pesos. So, doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya siguro kulang talaga. Kulang. Aminado po tayo doon. Opo, hindi naman natin pwede napakataas naman dahil naman ang mga pasahero naman po ang tatamaan. Ayun na nga. At yung mga pasahero, incidentally, sila yung walang ayuda. Oo. Kaya nga lumalapit din po sila sa inyo, Attorney Vigor. Baka raw meron din kayong maibigay sa mga pasahero naman. Kulang pa yung ibibigay namin sa mga meron lang. Meron lang po talaga. Ayun na nga. So, meron lang po. Ibig sabihin mo ba, ito'y masusundan pa? Itong mga ibinigay ninyo na ito sa jeep? Amin po, no, itong proseso natin, ito'y parang korte po yan. No? Kung may mag-ahin po sa aming petisyon, ihiringan namin. Kung kulang pa po yan, depende po sa petisyon na iaahin po sa amin. Yun yung jeep, bus, kumbachero, tapos yung TNVS. Pakiklaro nyo nga po yung TNVS, yung sa base fare. Opo. Ang atin lang po bibigay sa TNVS, yung kanilang base fare of 20 pesos, wala akong adjustment sa kilometer at saka sa per minute rate po nila. Tapos pinormalize lang po natin yung pick-up rate na ginawa natin noong Disyembre, pero binabaan po natin, no? Kasi noong Disyembre, ang pick-up rate po ay nasa 24 pesos on the first kilometer.
binabaadan natin yung sa 15 pesos on the first kilometer. So, yun ako binigay sa, hindi na natin pinayagan i-adjust yung per kilometer nila at saka yung per minute nila. Meron ba kayong maigpit na monitoring dyan, Chairman? Kasi, di ba, nagbabago nga ang presyo niyan, depende sa traffic, depende sa oras. Monitor nyo ba kung wala namang overcharging na ginagawa yung ating mga kababayan dyan? Pati yung system nila. Opo, ito yung surge price na tinatawag po natin. No? Yan ako pinag-uusapan namin. Naabutan lang kami ng itong fuel crisis na to. Humingi na ko kami ng access point sa manata mga PNCs po natin. Ang LTFRB humingi po ng access sa kanilang sistema para nakikita natin yung galaw ng presyo nila at po kayo, ma-monitor natin kung tama ba ang akyat o baba ng surge pricing na yan. Ay, ano ho ba? Meron ho bang magandang sagot mula sa mga TNCs? Opo. Lahat naman doon sila payag. So we're now working yung system na makakapag-monitor po dyan. No? But at the same time, pinag-aaralan dito namin yung legality po ng surge price. No? Sumulat po kami sa OSG to get their legal opinion kung ito ba ay sang-ayon sa batas o dapat na namin tanggalin. Ano po ba basis nila ng surge price? Dahil ba sa presyo ng gasolina o sa traffic o sa volume ng pasahero? Traffic and supply and demand talaga ho yan. Kung lang po ang sasakyan sa daan, tapos marami hong demand, doon tataas. Surge, no? So hindi kasama yung oil price? Hindi po kasama. Yung po bang hindi dapat. Yung po bang yung biyahe ng mga may prangkisa sa inyo, bus o jeepney, napansin niyo po ba o may nag-report ba sa inyo na nagbawas ng mga units na lumalarga sa kalsada? Parang significant daw po yung pagbawas ng pagluwag ng traffic ngayon Opo, marami hong nag-report po sa amin na marami hong nagsimula ho yan sa provincial buses. Opo. Na nagbawas po sila ng mga trips nila, pero ngayon binabalik na po nila. Yung mga ibang jeepney po, nagsabi na ho na hindi sila makakapagbiyahe, hindi lang dito sa Metro Manila, pati yan ng Mindanao. Nagpaalam po sila kung pwede bawasan po nila yung number of trips. Mga ilan po ito? Ilan po yan? Meron kayong estima? Wala pa po kaming datos kasi hindi namin nabilang kung sino magbabawas Pero hindi ba naman maapektuhan yung ating mga pasahero kasi especially kung may oras dati yan tapos babawasan ng biyahe, ano po epekto niyan sa ating pong mga pasahero? Yung initial monitoring ko namin last week, humahaba yung pila sa daan. Dito kami nag-monitor dito sa may Katipunan, dyan po sa Commonwealth, at doon po sa Ortigas Avenue, no? Dahil napansin namin, yung waiting time ng pasero humaba. So yun ang epekto doon pagbabawas ng sasakyan. Pero ngayon, hindi nyo naman sila mauobliga kung hirap yung ating mga operators. Opo. Ang pinapaalala lang natin you cannot abandon your route. Yan ang hirap sa negosyong ito, no? Talagang kasama yan sa hirap ng negosyo. Hindi pwedeng hindi ka tumakbo. Pwede ka magbawas, pero hindi ka pwedeng tumakbo. Ayun, klaro yun. Pwedeng magbawas ng biyahe, pero hindi pwedeng tumigil. Opo, kasi abandonment na po mangyayari dyan. Last na lang, yung pong taxi, yung motorcycle taxi, may increase din ba sila? Angkas, Joyride, Move It. Ang motorcycle taxi po, pending po ang tatlong aplikasyon ngayon, no? Ang pending pa po sa amin, yung UV Express, wala pa po decision dyan, yung regular taxi at saka yung motorcycle taxi. Kasi last week lang po sila nag-file ng petition So, hiringan pa po yun. May presyo ho sila na binanggit kung magkano? Hindi ko pa motorcycle taxi? Kaka-file lang nila, pinapaaral ko pa sa legal Maghihiring pa lang ko this coming March. Next week, maghihiring ko dyan. Balikan ko lang ho itong sa jeep. Yung bang modern jeep ay ito rin yung mga e-jeep? Kasama po ang e-jeep dyan. Sa modern e-jeep sa modern jeep. Mas malaki daw ho itinaas sa modern jeep kumpara sa traditional jeep. Kaya nagseselos yung mga traditional.
Kasi po ang traditional jeep is 14 pesos. Ang air-conditioned jeep is 20% more. So kung compute nyo, yung 20% of 14, papatakbo ng 1680, kaya redound off po to 17. Ganun lang po nangyari doon kasi may 20% rule po tayo. Yung traditional, the modern jeep or yung aircon jeep is 20% higher than the traditional jeep. So yung e-jeep po, Chairman, ay wala dapat increase dahil e-jeep nga yun di baterya yun walang crudo yun. Ang kanilang argumento naman po, Katolik, yung investment nila, mas malaki ang gasto sa isang e-jeep compare sa regular jeep. Yung amortization cost mo, may interest cost ka na ngayon, 1,000 pesos a day. Yun naman ang problema sa mga sasakyan na ganyan. Pero hindi ba nila ginajustify sa pamamagitan ng pagsasabi na mataas din kuryente tumaas din ang Diyos pagcha-charge. May nagsabi po niya, no? So we are actually waiting for a petition para mas lalo namin makilatis po yan anong epekto ng kuryente sa operations kayo ng mga electric vehicles. Dito natin mas makikita yung importansya at need sa e-vehicle Yes. Dumarami ba ang e-jeepney natin, Chairman? Opo. E-jeepney hindi masyado, e-taxi. 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 Ayun. So magiging ibang fare niya pag dumami na yan kaysa sa regular baka taxi. Mas mababa ang pamasahe sa e-vehicle. Short term, halos pareho lang mo yan kasi mas mahal ang amortization cost ng electric vehicle. Pero long term, mababawasan po yan, mas magiging resilient tayo dito sa pagtaas ng presyo ng krudo. Ang babantayan naman natin yung presyo ng kuryente. Yung pa isa. Mr. Chairman, maraming salamat. Alam namin, busy kayo. Thank you. Katolik, Jerry, maraming salamat po sa inyo. Chairman Vigor Mendoza, LTFRB, 7:55. Pangunahing balita. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. At ka-Jerry 2x2. Ay, Attorney Jimmy Santiago, Director. Magandang morning. Noon daw panahon ng martial law, talagang kulong yan, yung rumor mongering. Sabi ni Director Jimmy Santiago. Sa bagay, lalo na kung may kinalaman sa national security. Kung sa bagay, kung batsero sa aeroplano lang magbiro ka lang na may bomba, huli ka. Di lalo na kung magpapalaganap ka ng makapipinsala sa mas maraming tao. Tama. Teka muna, speaking of former NBI Director Jimmy Santiago, Director Jimmy Santiago, baka wala naman kayong ginagawa. Bukas na pala yung continuation, hearing o trial na ba to? Sa kaso ni Councilor Ibay ng Maynila, sa Manila RTC Branch 4. Yung kaso ng yung Kalaswaan. acts of lasciviousness. Kalaswaan. Na ipinal nung isang minor de edad. 17 years old. Bukas, wala namang bukas masamang, yun. ayon sa report, wala namang masamang gagawin si Councilor Ibay doon. Saan? Sa bata, sa minor de edad. Kasi dinala lang sa motel kaya nga. Wala naman, baka naman magkukwentuhan lang. O baka kukunan lang ng impormasyon. O kaya dahil asset. At hindi bawal nga pala sa mga polis yun, yung asset mo tas susyotain mo. What? Bawal yun. Bawal pala yun? Bawal yun. Pambihirang patis. Napanood ko dun sa sa isang series sa Netflix. Pero bawal talaga yun. Bawal yan. Si Haller na naman. Si Mickey Haller. Ay, 7th year anniversary daw pala ngayon ng 2019 class Huwarang Lipi. Ayan, Police Captain Joel C. Aquino. Okay. Binabati lang natin, kumbatsero, ang napakasipag na si Attorney Yeye Manawis. Attorney Yeye Manawis, matindi, binigyan ka pala ng award ng PIDEA. Nagbigay daw po ng award sa kay Attorney
Yeye, Dr. Siegfried Manawis, Special Deputy Collector ng NAIA. Ito pong PIDEA dahil sa dami ng mga natitiklo ngayon dyan sa airport ng mga illegal drugs. Ayun, tama talaga. Kala nyo makakalusot kayo, ha? Hindi kayo makakalusot. Hindi namin kayo tatantanan. Naaamoy ni Doc Manawis yan, na yan droga. O sino kasama mo na yan, Doc Manawis? Doc Manawis. Ay, baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pen. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na! Magandang morning kay Ate Cora Dakong. Ate Cora, may inspection daw sa sekretary sa QC. Kasama si Mayor Joy Belmonte dyan sa Matalahib Creek Pumping Station. Yan yung naging natigil nitong nakaraan, di ba? Oo, pero ayos na. Ang laking tulong yan sa Barangay Talayan at Santo Domingo. Malaking bagay daw yan para mabawasan na. At sana huwag nang bumaha dyan matinding baha sa lugar na yan. And speaking of pagtitipid, kailangan nating magtipid. Eto, one time lang ang gastusan pero makatitipid ka pagka nakadali ka ng all-new Tigo REV Luxury Edition dahil nakapagtala po ito ng best-in-class fuel efficiency rating, 84.28 kilometers lang naman yan, per liter gasoline equivalent matapos po ang fuel eco run na isinagawa ng Department of Energy. At alam nyo ba, batay sa resulta ng pagsusuri ng DOE, nanguna ang Tigo REV LE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, hybrid diesel at gasoline. Ang Tigo REV LE may 1.5 liter turbocharged engine na may pinagsamang electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers lang naman. Mayroon din itong iba't ibang safety driver assistance features kabilang ng advanced driver assistance system, adaptive cruise control at 540-degree camera system. Sa halagang 1,548,000 pesos ay maaari ka na makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV. Ito pong Cherry Tigo REV LE. Kaya Manila Chief City Prosecutor Giovanni Lim, pwede ka na mag-upgrade. Magandang morning! Bilis ng oras. Mga taga City Prosecutor's Office ng Manila. Magandang morning. Magandang morning sa inyo. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Ang oras ay hatid sa inyo ng Osteoporosis and Bone Health Center ng